So let's open our Bible in the book of 2 Chronicles, 2 Kings, chapter 6. 2 Kings, chapter 6, beginning from verse 24 up to verse 33. And then we will move to the following chapter, chapter 7, verse 1 up to verse 7, verse 17. Okay, ito po ang sabi po, no? To all of our visitors, ayan, meron po tayong dito sa LED po, right in front of you. 2 Kings chapter 6, verse 24 to 33. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. There was a great famine in the city, and the siege lasted so long that a donkey's head sold for 80 shekels of silver, and a quarter of a cob of seed pods for 5 shekels. As the king of Israel was passing by on the wall, a woman cried to him, "Help me, my lord the king." The king replied, "If the Lord does not help you, where can I get help for you?" Yan ang napakaganda pong sinabi nitong hari po na to. Although negative po itong king po na to, pero this time itong sinabi niya po na to, if the Lord does not help you, where can I get help for you? Which is true. Pag hindi tayo tinulungan ng ating Panginoon, sino pa po ang tutulong pa po sa atin? At anong tulong na magagawa ng bawat isa? Okay, no? So, from the threshing floor, from the winepress, and verse 28, then he asked, "What's the matter?" She answered, "This woman said, 'Give up your son so we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son.' So we cooked my son and ate him." Ayan po, the first recorded po ng cannibalism sa Bible po. No? Ito po, in the book of 2 Kings. When the king heard the woman's words, he tore his robes. And as he went along the wall, the people looked, and they saw that under his robe he had sackcloth on his body. And he said, "May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulder today." Verse 32, now Elisha was sitting in his house, and the elders were sitting with him. The king sent a messenger ahead, but before he arrived, Elisha said to the elders, "Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head? Look, the messenger shut the door and hold it shut against him. Is not the sound of his master's footstep behind him?" And while he was still talking to them, the messenger came down to him, and the king said, "This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?" And also in chapter 7, verse 1 up to verse 7, in King James it says, "Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and a 2 measure of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then a lord on whose hand on the king leaned answered, the man of God said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shall not eat thereof." Verse 3, "And there were 4 leprous men entering in the gate, and they said to one another, Why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also."
Now therefore come and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. But they rose up in the twilight to go up in the camp of the Syrians, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear the noise of the chariots and the noise of horses, even the noise of the great host. And they said to one another, Lo, the king of Israel had hired against us the king of the Hittites and the king of the Egyptians to come upon us. And verse 7, wherefore they arose and fled in the twilight and left the tents and the horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. And also in verse 17 and verse 20, and the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have the charge of the gate, and the people trod upon him and the gate, and he died as the man of God had said, who spoke when the king came down to him. And verse 20, and so it fell unto him, for the people trod him in the gate, and he died. And 2 Chronicles, last na po, 2 Chronicles chapter 20, verse 20, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe in His prophets, so shall ye prosper. Tayo pong lahat ay malalangin. Lord God, once more we come into your presence, Lord. At sa paglapit po namin ito, muli mong ipagkaloob ang kalinisan sa amin po mga puso, Lord. At kami patawarin sa lahat ng amin pong mga kahinaan. Idinadalangin po namin sa iyo, mapagpalang Ama, na buksan mo ang bintana ng langit para po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Whatever prayer request, Lord, whatever we've been asking, Lord, especially for the long time prayer requests, let them be answered today, Lord, in the mighty name of Jesus. Whether it be healing, Lord, whether it be in terms of finances, in relationship, especially in terms of salvation, Lord, salvation of our loved ones, Lord, hear and answer our prayers today, Lord. Maraming pong salamat at inihiling po namin kayo magpala sa bawat salita po ninyo na siyang amin pong mapapakinggan para po sa araw po na ito. Thank you so much. Bless your speaker for today. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen. So purihin po ang ating Panginoon. I think we have to go back do sa mga previous natin. Is it there yung mga previous na face-to-face natin? Okay. Sige. Okay, so in our first po natin for this year 2023, ito pong ating pong team launching po natin po na ito, no? And then last February po, ito po, the transition. And then last March po, na tinalakay natin, I saw the sign. And for today, ang subject po natin in our face-to-face service po na ito is, Lord, take me to the next level. Okay. So, the Lord has been desiring for each and every one of us na talagang, kung mapupunan niyo po, ever since this 2023 started, the Lord is not only stirring up, but ang gusto ng Lord ma-elevate po talaga tayo. Inaakyat tayo ng ating Panginoon. Do you understand what God is doing in our life na talagang tayo po ay gusto ng Lord na i-level up? Ine-elevate po ng ating Panginoon, not only in terms of our faith, no, but also pati po dito po sa buhay po natin na ito, pati po sa ating paglago sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng Lord na mangyari po, no. Naniniwala ko through the leading of God na kung ito po ay atin po na susundin po at gagawin yung mga actions na binibigay sa atin ng ating Panginoon, naniniwala ako na marami po sa atin po ay makukuha po natin yung bagay po na nais talagang ibigay ng ating Panginoon. Now, the windows of heaven are open, and yet there are a lot of people, believers, no, born-again Christians, no, who are not experiencing what God intends to their
lives, no? So this morning, I would like to share with you a very simple message po, no? Actually, tatlong pointers lang po ito. Na kung ito po ay tatandaan po natin, coming from the story po na siyang ating pong binasa po na ito for today, no? Ay mauunawaan po natin po na napakaganda po ng plano ng ating Diyos na buhay para po sa bawat isa po sa atin, particular po itong year 2023 po na ito. Uulitin ko po hindi po next year, this year, no? Sabihin niyo sa katabi niyo, this year yan, sister, brother. Yes, no? This year po yan. Yan ang gusto ng Lord, no? Na marami po sa atin ma-elevate po tayo ng ating Panginoon. Now, in our text, no, that we have read earlier, particular po in chapter 6, no, I would like to give a few background na binasa po natin para mas maintindihan po ninyo bakit medyo mahaba yung nabasa po natin sapagkat napakahalaga na maintindihan po natin ito pong istorya po na ito. In 2 Kings chapter 6 verse 24 and 25. Ito po ang sabi pong gano'n ng Bible, no? 2 Kings chapter 6 verse 24 and 25. Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. And there was a great famine in the city. Okay. The story says, no, that this great king by the name of King Ben-Hadad, no, siya po yung king ng Aram po, and ginawa niya po, nilusob niya po ito pong Samaria po na ito, and ang naging resulta po ay nagkaroon po ng tinatawag po na siege, or in our modern time, para mas maintindihan po ninyo at alam ko mauunawaan po ninyo, lockdown. The last time na nagsalita ako ng lockdown, nagkatotoo po nandun tayo. I'm trying na wag na po gamitin ulit ito. Pero yung po ang ibig po sabihin ng the word siege po na ito, no? Lockdown. So the purpose of that lockdown na ginawa po, those who were in Samaria, in the four walls of Samaria, wala pong makalabas. So that's the very purpose ng siege na ginagawa. So until the time, dahil walang makakalabas, ibig po sabihin, walang makakapagdala ng pagkain, walang makakapagnegosyo, papalabas, papasok. Ganun lang po kasimple po yun. So within their city walls po na yun, they have to survive whatsoever na meron po sila. But this happened not because of COVID, but it happened due to parang war na nangyayari. Just like itong nangyayari in Sudan, no? Kaya yan, hanggat po pwede, ikino-contain pa po nila maigit, kino-control po nila. But the thing na ginawa po ng hari po na, that's the style, no, in war, no? Sapagkat what they're trying to do is ma-restrict yung pagpasok at pati paglabas. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na siege, or in our modern day time na kung tawagin nga ay lockdown. Okay. Now, si King Jehoram, no, he was the king of Samaria during that time, no? And of course, ang naririto po, ang inhabitants dito sa Samaria is none other, of course, siyempre po, yung the children of Israel, yung anak po ni Israel, ang mga Israelita. And because of this, tignan po ninyo, gaano kahirap yung kanilang naging buhay, no? Sa hirap ng pagkain po nila, diretso po, no? Ang kinakain po nila ay wala pong iba. Yung sinabi po rito, donkey's head were sold for 2 pounds of silver. Ito pong donkey's head during that time po na wala pong gera, halos hindi po nila iniintindi po ito sa pamilyan. Pero ito'y naibenta na. Parang mas maintindihan nyo sa ating panahon yung paan ng manok. Parang ganon. Halos parang di po ba? Pero yan, naging halaga. Biro nyo, 2 pounds of silver ang halaga po. Ano ang halaga ng 1 gramo ng pilak po sa panahon po natin ngayon? Not only that, no? Because the story tells us na ang nangyari po dito, pati po yung tinatawag po na dumi ng kalapati. Pag sinabing dumi ng kalapati, jebs ng kalapati. Kinakain po nila. And the worst thing in the story that we have read earlier, merong dalawang babae
na nagkaroon ng contention na yung isa ay lumapit na sa hari sapagkat nagkaroon sila ng agreement. Because of that, what we call, there was a great famine in the city, and how great the famine was during that time, kinakailangan pati anak na nila, kainin na nila just to survive. So there was two women during that time, nagkasundo sila na ang iluluto nila ngayong araw na to, yung anak ng isa. And then the following day, yung anak naman ng isa para makain po nila. Nakita nyo kung gaano po katindi po yung hirap na dinanas nila, yung the famine that they've been facing during that time. So ang nangyari, nung kinain na nila yung anak ng isa, yung the following day, kakainin naman yung anak ng isa, itinago na ng babae yung anak niya. And that's the time na lumapit po yung isa pong nanay na nakain na po nila, yung anak nila, lumapit na po sa hari. Nakita nyo, na-scam siya. Ingat kayo sa scammer, ha? Amen. Okay, so, that's the story na binasa natin kanina at pinag-aaralan po natin. And the king, King Jehoram was so disturbed when he heard the story of that woman na lumapit po sa kanya. And definitely, that is indeed a very disturbing story kapag narinig po natin yung ganong bagay po niya. And then, this king, King Jehoram, no, ito po'y nangako na kanyang papatayin kinabukasan po. Ito pong si Elijah, who was the prophet during that time. So, isipin po ninyo, walang kinalalaman po yung propeta, nadama yung prophet. Gusto siyang ipapatay ng hari, no? Dahil po doon sa tinatawag na taggutom. Naintindihan po ba natin? Now, and this is the very words of a king na sinabi niya nga pong ganon, why should I wait any longer for the Lord to help us? You know, in desperation, sometimes it happens na talagang kapag matindi na yung tinatawag po natin na desperation, talagang ina-out na natin si Lord sa buhay natin. Yung wala na yung kalooban ng Panginoon, wala na yung will ng Lord, wala na yung word of God. Everything na talagang nagdidesisyon na lang tayo, nasa sarili na lang natin. Bakit aantayin ko pa, Panginoon? Bakit aantayin ko pang kumilos ang Diyos? Bakit aantayin ko pa na ang Diyos gumalaw? Ang bagal nga ng Diyos. Sino na rito nababagalan sa Panginoon? Diba? Maraming ganyan. In our desperation, we do it in our own way. Yung sarili na natin ng out na si Lord sa buhay po natin. Why? We're so desperate. Kagaya nung hari po na to, nainip na siya. Bakit aantayin ko pa itong Diyos na to? Natulungan tayo, ang bagal nga ng Diyos. Madalas yan ang naiisip natin kapag gustong-gusto natin makuha yung gusto po natin. We always think, mabagal ang Diyos. Wala sa timing si Lord. But you know, in the scriptures, God is always on time. Actually, hindi nga na-late si Lord. Hindi rin natapat na parang napapaaga. On time. Amen. Now, 2 Kings chapter 7, verse 1 in NIV, the Bible mentioned, Elijah said, in desperation, listen to this, no? In desperation, ng kahit na sino, especially that king of Samaria, by the name of King Jehoram, in desperation of King Jehoram, the prophet of God by the name of prophet Elisha gave them a spoken words. In the middle of that famine, in the middle of that great disturbance, in the middle of those great trials na nangyayari po sa kanila. Imagine po ninyo, lockdown hanggang sa pinakamatinding naranasan nila ay cannibalism. And these are the words of the prophet Elisha. 2 Kings chapter 7 verse 1. Elisha said, hear the word of the Lord. Hear the word
of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow. Pag sinabing about this time tomorrow, katulad nung oras ngayon, bukas na bukas, kung yun ay sinabi niya ng alas 7 ng umaga, kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Pag sinabi niya ng alas 9 ng umaga, alas 9 ng umaga kinabukasan. Kung sinabi to ni Elisha po ng alas 12 ng tanghali, kinabukasan ng alas 12 ng tanghali, mangyayari po yung sinabi niya. Amen. Hear the word of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow. A sea of flour will sell for the shekel of 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So, ibig niya sabihin, in the middle of that poverty or what we call famine na nangyayari po sa kanila, meron pong magandang promise na sinabi po ito pong si Elisha. And this is what we are about to discuss for today, no? Wherein dito po ibibigay ko po sa inyo yung unang-una po na maghahatid po sa atin to the next level. Di po ba ang title natin, Lord, take me to... Okay, sabihin nyo nga uli, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, sabihin nyo po ito as if parang nagpe-pray po tayo. Ayan, sa ating Panginoon. 1, 2, 3. Okay, for the last time. Okay, so, yan, tandaan po natin. Lord, take me to the next level. Because, you know, yung level po nila na yun, that is a very, very low level. Or we may say, the lowest levels in life yung dinanas po na ito na mga nasa Samaria during the time of Prophet Elisha. They were in the lowest levels of their life. And try to think, kagaya ng sinabi ko po, nagkaroon ng tinatawag po na famine that resulted cannibalism. Eh, dun lang na kumain ka ng etats, di po ba? Although, tae po yun ng kalapate. Eh, meron ba sa inyong nag-alaga na ng kalapate? Nung araw, Sister Tess, siyempre dumudumi yung kalapate po na inaalagaan nyo. Yung po iniipon po, ang half pint daw po, half pint, yung mahilig po kumain ng 1 pint ng ice cream. Kalahati po nun. Pupunuin po ng jebs yun. Ang halaga po nun, 2 pirasong pilak. Just to survive. Is that the lowest levels of life? Yes. And try to think na nagkaroon ng cannibalism na yung anak mo, ang diling ng 2 babae, because of that severe or great famine in the city of Samaria, kainin natin yung anak ko ngayon, bukas naman yung anak mo. Diba? Kaya nyo ba yun, Sister Rosel? Diba? Ayan, natatawa ang anak ninyo. Bukas, ikaw na iluluto. Ha? Ipapaksiw ka na. Diba? Parang mag-uusap kayo ni Sister Linda. Parang ganun lang yun eh. Sister Linda, kainin muna natin si Ian. Ha? Ngayon, kainin natin si Ian. Huwag kang mag-alala, bukas. Ito naman si Kendra, ang chichibugin natin. That's the story that happened. The lowest levels in life. Kaya nga kita ninyo, ang pinakamaganda, Lord, take me to... Bakit? Kasi kapag ka nanatili ka ron, ala na po yan, mga kapatid. Ang inaantay mo na lang dyan, talagang kamatayan na lang eh. Naintindihan po? So, in desperation, may this be our prayer, Lord, take me to the next level. And for that level, next level to happen in our life, ano po yung 3 bagay po na wherein I would like to share with you today. No? In the story po na to, doon natin makukuha po para ma-elevate po tayo, madala po tayo into the next level. Ano po yung una? First, okay, ito po yan. In the story na makikita po natin, how important is, no? Yung tinatawag po na binitawan po ni Prophet Elisha. Right?
Amen. Sabi niya, kanina binasa natin, no? Hear the word of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow. Ito na yung promise po na yan. So, ano dapat yung promise na yan? Ito, na unang-una. For God to take us to the next level, una is believe the spoken words. When you say spoken word, a spoken word is a powerful words. You have to believe the spoken words, no? Anong spoken word po na to? Just like in the story, the spoken words of a man of God. Ang difference po, during the time nung binabasa po natin, ito pong salita ng ating Panginoon, the Bible po, no? In their time, hindi pa po nakukompile yung tinatawag po na Bible po na to. Old Testament, New Testament, no? So that is why, audibly, ang Panginoon directly nagsasalita sa prophet niya. And then, the Lord, whom chosen prophets na kanyang pagbibigay ng salita niya, ito po'y ihahatid po ng propeta. Now, in our time, hindi na po ganun lang na parang single out na prophet na lang ang gagamitin ng Panginoon. Ngayon po, yung mga ministers na ginagamit ng Panginoon, yung mga pastor, yung mga tagapagturo ng salita ng ating Panginoon, sila po ang nagagamit, no? Whatever spoken words na kanila pong binibigkas, no? Sa mga bayan ng Diyos, sa mga tao ng ating Panginoon, kinakailangan paniwalaan po niyo. You have to believe the spoken words of man of God, no? And this is exactly the word of Elijah, no? Had to say, no? Wala pong eksakto na masasabi po natin, no, na yung circumstances po na yun, ito'y nangyari naman sa panahon po natin. Although hindi ganun kaliteral yung nangyari po na yun. Pero tignan po ninyo, nung binitawan po ito ni Prophet Elisha, parehas din, kagaya rin sa panahon po natin, may pagkakaparehas po. Ito po ang pagkakasabi po in 2 Kings chapter 7 verse 2. In verse 1, the prophet had spoken, right? Yung tinatawag na spoken words na ibigay. Pero nung maibigay yung spoken words, which is yun yung promise para ma-elevate ka to the next, eto naman, lagi pong merong ganito. May kontra lagi. Sabihin nyo, kontra ka ba? Sige, tanungin nyo yung katabi nyo, kontra ka ba? Sinabi ni, binigkas na, pinangako na ng Lord. Pero tignan ninyo ang sabi, 2 Kings chapter 7 verse 2. This is what the Bible mentioned. The officer on whose arm of the king was leaning to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of heaven, could this happen? Sa Tagalog, sinulat ko po sa Tagalog. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, opisyal na kanang kamay pa po ito ng hari. Hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang bintana ng langit. Wow. Bakit po? Hindi rin natin masisisi itong kanang kamay po na ito eh. Diba? Bakit po? Gutom sila. As I have mentioned earlier, they were at the lowest levels of their lives. So kaya kapag ka merong promise na ganito, ganito, kahit buksan pa ng Diyos ang bintana ng langit, hindi ka mangyayari yan. Tama? So kahit na bukas ang langit, walang ganyang mangyayari. Mabigat po itong sinabi po na ito, ng opisyal po na ito. Tama po ba? Pero, tignan po ninyo yung propeta, dun sa mga kumokontra. Ayan. Dahil sa isang kumontra po na ito, ay kinumpronta niya po yung kumontra po na yon.
Sometimes, no, in our life, yung kumokontra, kailangan komprontahin. But not all the time. Okay, lilinawin ko ha. Sometimes, but not all the time. Yung mga kinokompronta po, pag kami leading ang Lord na komprontahin, lalo na to, kinontra na, Word of God eh. Pangkompronta yan. Pero sometimes yung mga chinichismis kayo, deadmine nyo na lang. Tama? Kasi yung tao na yun, the mere fact na chinismis ka at ginawan ka ng istorya na hindi maganda, kahit kumprontahin mo yan, tatayuan niya lang yung kinwento niya. Kaya walang kwenta, walang magsasayang lang ng panahon. But this is a different thing because what this right-hand man of the king, ang kinokontra nito, salita ng Diyos. Tama ba? So, ito po ang naging responde po nito pong propeta dito sa kumontra. I think it's in verse 2. Ayan, ang sabi pong gano'n. 2 Kings chapter 7 verse 2. You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Sa Tagalog, sinabi ng opisyal sa kanang kamay sa hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari. Makikita mo. Mawi-witness mo. Ngunit, hindi mo ito matitikman. Iyon ang sad part sa mga nagdududa. Lahat ng nagdududa, makikita nyo that it will happen with someone who believes in the spoken words of the man of God. But you will not taste any of it. Makikita mo pero hindi mo matitikman. Kaya nga ang parusa po sa mga kumokontra, magngingit-ngit ka sa inggit. Lalo kang maiinggit. Ayan. Diba? It is because you don't believe the promise of the Word of God. Hebrews chapter 4 verse 12. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. That is why the Word of God is so powerful na hindi natin to dapat pagdudahan, mag-alinlangan po tayo. In fact, wala po ni isa man po sa salita ng Panginoon ang nag-fail. 1 Kings chapter 8 verse 56, Blessed be the Lord that had given us rest unto His people Israel according to all He had promised, and there had not failed one word of all His good promises. Tingnan nyo, there had not failed one word of all His good promises. Wala raw pong nabigo sa lahat ng mga mabubuti na napangako ng ating Panginoon. That is why in Mark chapter 11 verse 22 to 24, Jesus answering saith unto them, have faith in God. Have faith in God. Everybody say the word, have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. Have faith in God. For verily I say unto you, Jesus Himself speaking, that whatsoever or whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt, and shall not doubt, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith, believe those things which he saith. Ibig sabihin, yung paniniwalaan mo, yung sinabi mo. Kasi unang-una, sinabi mo na yun, dapat paniwalaan mo. Kung hindi ka mismo maniniwala, dun sa sinabi mo na yun, paano pa yung iba maniniwala?
Amen. But shall believe that those things which he saith shall come to pass. He shall have whatsoever he saith. He shall have whatsoever he saith. And therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. So, paniwalaan po natin. Kagaya po ngayon, paniwalaan po ninyo na gusto kayong dali ng Lord into the next level. Maniwala po tayo. You know, we're just like most of the children of Israel during that time. The moment na tayo po ay nandun sa lowest levels in our life, ang nakapokus lang tayo dun sa tinatawag po na circumstances po natin na yun. Right? Like for example, the status of our present life or our present condition in our life. No, just like most of the people during that time, no, in Samaria, the children of Israel, no, who were there, no, they were too inclined to look at circumstances. Yun po eh. Ang nakikita na natin yung lowest levels na lang. Hindi na natin nakikita yung promise ng Lord, hindi na natin nakikita yung mga magagandang plano ng ating Panginoon, at madali nating nakalimutan yung ginawa ng Diyos sa ating nakaraang buhay. Amen. Now, if you don't believe the spoken word, you have no reason to expect a miracle. Totoo po yan. Hindi ka naniniwala eh. Bakit ka asa sa himala? Amen. Inawit natin kanina, with God, nothing is. With God, nothing is. Yes. But if we keep on doubting God's word and God's promises, that will keep heaven's windows closed for you. Mananatili pong nakasara po yan. Mark chapter 6 verse 5, this is what the Bible mentioned in NLT translation. And because of their unbelief, He couldn't do any miracles among them except to place His hands on a few sick people and heal them. Ano po ibig po sabihin nito? Kita nyo kung ating Panginoon nga, hindi nga siya makapagpagaling doon sa mga tao na naroroon. Bakit po? Because of their unbelief. He couldn't do any miracles among them. Nawawala. Bakit? Ang bumara lang, unbelief. Di ba? Amen. So if you want to receive anything from God, you must believe what His Word says. Amen. Dadalhin tayo into the next level. Baka mamaya, ikaw mismo, parang mukha ba akong pang-akyat sa next level? Di ba? Yung ikaw mismo, nagdududa ka. Hindi po pwedeng magduda ka kapag gano'n. Habang ikaw'y nandiyan sa level mo, nanggigigil ka sa mga mas mataas ang level sa'yo, eh dinadala ka nga ng Lord doon sa level na yon. Tama? You must believe what His Word says. So unang-una, ano po? Ano? Ano yung unang-una? Believe the spoken words. Naniniwala ba kayo that this 2023, as God promised in last January, that God will move you into the next level of your life? Baka nga yung iba, hindi lang next level, talagang jumampa kayo ng 3 level pa, 4 na level, 5 level. Di ba? You really have to believe that. Tama po ba? Sometimes parang pag dinala ka ng Lord sa ganun, parang minsan hindi ka panipaniwala. Ayoko na lang gamitin po itong pulpito po na to, but if some of you are interested to ask me privately later on after the service, you may approach me.
magte-testimony po ako. Ayoko lang dito kasi may camera po Nahihiya po ako sa camera. Pero gusto ko privately mamaya, tanungin niyo ako kung ano yung sinasabi ko na to na magte-testify ako sa inyo. I will do that later on. Totoo po yun. Amen. Now, believe the spoken words. Pangalawa, simpleng-simple po ito. Take actions. Alam niyo, that's the first step to miracle is you have to believe. But for miracle to progress, you have to take. Tandaan niyo po yan, ha? The first step to miracle is to believe. And for miracle to progress, you have to take action. Amen. Remember in the story na binasa po natin, one of the important character that we have read earlier in our story is the story of the 4 lepers. The 4 lepers who happens also in that city of Samaria, kasama sila sa na-lockdown. Tama? So, you have to think, no? And study ito pong 4 na lepers po na to. Pag sinabing leprous person, ano yan? In our modern time, although alam niyo na yung ketong po na yan, but that is also a cancer, a skin cancer. Yan po yan. Okay? So, pag ikaw tinamaan ka na ng cancer, ano na kagad ang papasok sa normal na ano? Yes, mamamatay ka na. Imagine niyo may cancer sila, itong 4 lepers po na to, pagkatas na lockdown sila. Walang walang pagkain. So, by rate, mathematically, no? By chance, ilan ang rate po na matodas po ito pong lepros po na to, itong 4 lepers po na to. Sige, kayo magbigay po ng probability po nitong na to, 4 na leper po na to. Ilan yung probability nila na mauna sila yung sa linya na mamamatay? Di ba mas mataas ang chances nila? May leprosy na sila pagkatapos, may cancer na nga pagkatapos, nagkaroon ng siege, ng lockdown, ng famine sa kanila that resulted famine and cannibalism. Sa tingin nyo kaya may kakain po dito sa mga lepers na to kapag sila namatay? Di ba? So, this is my point that I am trying to tell you. Itong 4 na to, sila na yung hopeless sa lahat ng hopeless dun sa nasa loob. Tama? Sa term natin in our modern time, sila na yung pinakaabang-aba, kawawang-kawawa. Ano pa natin? Mga magagamit po nating adjective dito. Ano po, Mami D? Nangihina. Okay. Yan, hopeless. Ayan. Kasi sila na yung sobrang kawawa sa mga tao na nando doon. O, kita ninyo? Minsan iniisip natin, tayo na yung pinakakawawa Pero meron pa rin iba na mas matindi pa din naranas kaysa sa atin. Now, the only different thing with this 4 leprous man, ito ang sabi po nila. Tignan nyo ang sitwasyon nila, may cancer, mamamatay na sila, tama? Pagkatapos, nagkaroon ng siege, ng lockdown, tama? That resulted cannibalism, tama? So ngayon, eto na ngayon. Sabi nila, ito yung sitwasyon natin. Nag-usap yung 4 Mga par, eto na ang sitwasyon natin. Ano pa gagawin natin? Kaya sabi nila, eto yung tanong nila why sit here or stay here until
we die. Alam nyo, mind-blowing tong statement po na to, ng 4 na leper po na to. You have to read this again, their line, their spoken words. Why stay here until? Tignan po niyo yung salita nila, why stay here? Ha? Una, it talks about the place, no, na talagang meron sila, na sila'y sanction. No, na-seed sila. Tama. Lockdown. Ba't mag-i-stay tayo rito na naka-lockdown hanggang sa mamatay? Pangalawa, bakit mag-i-stay tayo ng ganito na nagugutom hanggang sa mamatay? Why stay here until we die? Whatever your situation is, why stay in that situation of yours until you die? Payag kayo, hanggang ganyan na lang tayo. Kaya nga, may katotohanan po, statement ni Bill Gates. Sabi po ni Bill Gates, once in his life, nasabi niya po, kung tayo raw, ang isang tao raw ay ipinanganak na mahirap, hindi niya kasalanan. Pero kung ang isang mahirap na ipinanganak na mahirap at namatay ng mahirap at nagdarahop, kasalanan niya yun. Tama? Totoo po. Okay, so why stay here until we die? 2 Kings chapter 7, verse 3 and 4. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate, and they said to each other, why stay here until we die? If we say, okay, ito na yung sitwasyon nila, we'll go to the city, pupunta raw sila doon sa city, which is nandun yung famine, yung tagutom. The famine is there, and we will tagutom room. Pag pumunta tayo, tagutom. Todas tayo. Tama ba? Amen. Magaling na mathematician to. Magagaling na calculation sa calculations itong 4 na to. Sumunod. If we stay here, we will die. Yan ang sabi niyang ganun. So pumunta tayo doon, patay tayo. Pag nag-stay tayo dito, patay pa rin. Ibig sabihin, kahit ano piliin, patay. Tama? And if we stay here, we will die. Ano yung last option nila? So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. Yun. Alam niyo yung sinabi nila na to, we'll go to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die. Kaya sabi nila, punta na lang tayo, lumusob tayo sa kampo ng mga Arameans. Ibig sabihin, yung mga sumugod sa gera, sugurin natin sila. Pero pagdating natin doon, sabay suko. Tama? Pag sumuko tayo, binuhay nila tayo, okay. Pag sumuko tayo, pinatay tayo, huwag na natin pagtagalin paghihirap pa. Maghihirapan sila na naguguto, mahihirapan sila dun sa ketong. Sila na, tumoda sa atin. Tama? Amen. Okay, tignan ninyo sabi ko sa inyo, simpleng-simple lang po ito. Pero, in order for them na mag-materialize po yun, kinakailangan nilang they need to take actions. Amen. Okay. Now, sa Bible po, karamihan po, lahat ng miracles na nangyari po, na nag-progress, laging may action. Remember, ito pong tinatawag po in Acts chapter 3 verse 6, yung pilay po, no? In Acts chapter 3 verse 6, ang utos po ni Peter, nung makita niya po yung lumpo po na yun sa temple, Sabi niya ganun, rise up. Una, look on us. Tapos sinabi niya, rise up and walk. Bakit nakalakad yung pilay? Bakit? He take actions. Kaya siya nagkaroon ng miracle nung sinabi ni Peter, lakad! Tayo! Lakad! Hindi niya sinabing, puro ka kalokohan, Peter, patatayuin mo ako, lumpo nga ako.
Hindi niya sinabi na gano'n. Nung marinig niya kay Peter na sinabi, rise up and walk. Wala pong without any saying a word, tumayo siya. Tama? Hindi sinabi niya na, puro kakalokohan, Peter. Kita mo nang ang lumpo ko, patatayuin mo pa ako. Tama? O yung pinagaling ng Panginoon na bulag. Diba? If you remember in John chapter 9, verse 7, diba? Dumura pa Panginoon eh. Pagkatapos nilagyan niya ng putik yung laway niya. Tapos nung malagay niya, hinalo, nilagay po sa mata. Sabi sa akin nung araw, Pastor, bakit gano'n naman si Lord? Gumawa ng miracle, pagkatas dumura, nilagyan ng putik, pinahid sa bulag. Sinagot ko naman, politely. Sabi ko, una, ginawa yan ng Lord sapagkat gusto niya na gawin yun. Wala tayong pakialam. Ngayon, bibigyan kita ng pakialam. Bakit ginawa ng Lord yun? Na dumura siya. Kahit dumura siya, hindi nakita ng bulag na dumura siya. Tama? Pangalawa, nung pinahid ng Lord yung laway niya na meron pong putik nilagay sa mata ng bulag, ang alam ng bulag, ointment. Kaya nung nalagyan ng ointment, ang feeling ng bulag, gagaling ako. Sinabihan siya ng Lord, go to the pool of Siloam and wash your face. Kaya yung mata niya na merong laway, na may putik ng Panginoon, pagpunta niya sa pool of Siloam, pumunta eh. Kung hindi pumunta yun, kung sinabi nun, parang may laway to ha. Wala siyang miracle. Wala siyang miracle. Pero hindi eh. Nung sinabi, go to the pool of Siloam and wash your face. Ano ginawa niya? Pumunta siya eh. Nakita ninyo, ang nakakatanggap lagi ng miracle, yung hindi nagre-reklamo, yung walang tanong-tanong, at walang ginawa kung hindi sumunod. Go wash in the pool of Siloam. O, nung hinugasan niya, nakakita ba siya? Nakakita siya. Diba? Amen. Siguro naman kahit sino sa atin, kung talaga namang sure na gagaling ka, kung bulag ka, Lord, sukahan mo pa ako. Diba? Anong suka-suka? Gagaling ka eh. Amen. Okay. So, kahit po yung another na ketungin, ito pong 10 lepers na to, anong sabi pong gano'n ng Panginoon? In Luke chapter 17, verse 14, go show yourself to the priest. Without any questioning the orders, the command of God, pumunta sila. Gumaling lahat eh. Amen. So, ito lang po ang isang nakikita po na kailangan kumilos. Pag hindi kumilos, hindi magpo-progress yung miracle. Again, I have mentioned earlier, the first step to miracle is to believe. And then for miracles to progress, you have to take actions. Amen. So, eto na, going back to the leper. Ano nangyari po? The lepers decided to do something. Ano ginawa nila? Verse 5, at thus they got up and went to the camp of the Arameans. Biro nyo, lumusob, kumilos eh. Ang tapang nitong 4 na lepers na to, biro nyo, lilusob nila, mga sundalo na naroroon. Pero alam niyo, nasyak sila. Bakit? Kasi pagdating nitong 4 na lepers po dun sa kampo ng mga Arameans po na ito, ng mga Syrians na ito, nakita nila walang tao. At pagkatapos, naiwan pa yung lahat ng yung mga weapon, naiwan yung pagkain, yung mga damit. Kaya pagdating nila ron, parang wipe out po yung mga sundalo ng mga Arameans. Bakit po?
Kasi prior na sila'y dumating, nauna na ang Panginoon. Sabi ko sa inyo, ang Panginoon on time. Bakit? Kapag ka ang Panginoon, bakit ko sinabing on time? Kasi kailangan ng Panginoon na ayusin muna ito po mga Assyrian army o itong mga Arameans na to na maunang mawala. O ano ginawa ng Lord? Nagparinig na mayroong mga paparating na mga kabayo na marami. Narinig ng mga sundalo yun. Akala nila, nag-hire ang mga Israelita na mga tinatawag na mga mercenary na soldiers at pagkatas may mga chariots. Kaya sa takot nila, nagmadali sila, naiwan nila lahat ng nandun sa kampo nila. Tama? Nandun ang pagkain, nandun ang mga ginto, no? Mamahaling damit, yung lahat ng mga weapons na ginagamit nila for wars, nando doon lahat. At ang nakakita at nag-enjoy, unang-una, yung 4 lepers. Bakit? Sila yung unang-unang umaksyon. Ano ibig po sabihin? Dito sa atin, paunahan din yan. Kung sino yung unang maniniwala at unang mag-a-action, kayo yung unang-unang makakakita nung loot of blessing po na yun. Yes. Ganun lang po yan. Amen. So, dahil po rito, naranasan nila yung lahat ng mga hindi nila inaasahan. Hindi sila makapaniwala eh. Alam nyo, kapag ang Lord nagpala, talagang yung unang-unang balsada, hindi mo halos mapaniwalaan ng Panginoon. Tanungin niyo ako mamaya, ha? Doon sa labas para ma-share ko lang. Ayoko dito may camera nahihiya ako Baka sabihin, mayabang ako hindi po ako nagyayabang kasi ako mismo hindi ako makapaniwala sa buong buhay ko na talagang gagawin ng Panginoon ito pong bagay po na to. Simple lang to. Wala tong walang, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ginawa ng Panginoon po ito sa akin pong buhay. Ano ibig sabihin? God will do what He says. Gagawin niya ng Panginoon. Amen. 2 Kings chapter 7 verse 6. Ito po ang pagkakasabi, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittites and the Egyptian kings to attack us. No? So, sino gumawa po nung ingay po na yun sa pandinig ng mga Syrians, Arameans? Ang ating Panginoon. So, 2 Kings chapter 7 verse 7. They got up and fled in the dust and abandoned their tents and their horses and donkeys, and they left the camp as it was and ran for their lives. Ano ibig po sabihin po nito? Napakalaki at napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Hindi nila mapaniwalaan. Iniwan lahat. Ginto, kayamanan, lahat po ito tumambad. Masasarap na pagkain. Kaya nga kung babasahin pa po natin yung istorya, alam nyo, ang sabi po nito mga lepers na to, nung nagkakainan sila, punong-puno mga bibig. Bakit ginagawa natin pinapaalimpak naman? Masarap ang pagkain dito. Nagkukutom sila doon. Punong-puno na yung bibig nila Di ba? Nasabi nila, bakit yung ginagawa natin ito hindi maganda? Tayo nagpapakasarap, sila nagugutom. Kaya pumunta sila ron Binalita nila. Pero sabi ko sa inyo, bago po makatikim yung mga Israelita ron, sila pong 4 na ketongin ang nauna. Nagsusuot na sila ng mga magagandang damit. Biro ninyo. Diba? Kumbaga sa pinatikim sila ng Armani. Diba? Naka-Gucci. No? Louis Vuitton. Nag-ganunan po sila. In our modern time, ganun po. Amen. Biro nyo, hindi nila natikman yun. Gutom na gutom lagi itong lepers na to. Amen. So, yan ang sinasabi po because remember this, God is the one who will fight your battles for you. Tandaan po natin yan. Ibang klase lang yung maniwala po tayo. So, going back, una, you have to believe the spoken words. Pangalawa, take actions. Pangatlo, eto po, accept God's blessing by faith.
You really have to accept that by faith. Kung hindi mo tatanggapin yan by faith, syempre po, paano pa yung ibang bagay? Now, this is what I am saying earlier. Sometimes good news becomes an unbelievable and mind-blowing. And we cannot accept it to believe that it is true. Tama? Sometimes pag dumating yung blessing, parang hindi mo talaga mapapaniwalaan. Mapapanganga ka na lang. Kagaya ito, nung nakarating sa hari, nung binalita po, nung 4 na ketungin, siyempre mga ketungin to eh. Sinabi, pagkain doon, dami pagkain. Diba? May hawak-hawak pa sila, pero hindi sila mapaniwalaan ng hari. Anong sabi ng hari? Sige, magpapunta ka. Tignan mo kung totoo yung sinasabi ng mga ketungin na yan. Pag kaya nagsisinungaling, doon pa lang, tusukin nyo na. Sibatin nyo na. Patayin nyo na. Diba? So ano nangyari? Nakita, totoo. Kaya pagbalik po, eto na, sakto sa oras. Yung sinabi po ng propeta, Elisha, about tomorrow, at this time. Sakto dumating yung 4. Tama? Bakit po? Ganyan po yung faith. It is always on time. Hebrews chapter 11, verse 1 and 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 6, without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yan po yan. No? So, going back, no? Dito po sa istorya po, huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong mag-alinlangan. Totoo po. Huwag po tayong mag-alinlangan. Kagaya ni Tomas. If you remember, si Tomas, nagduda po siya. Kaya wala siyang napala Let's read this very, very quick. Itong story ni Thomas para makarelate lang tayo. John chapter 20, verse 19 and verse 24 to 29. Ayan, kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto sa bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi ng Panginoon takot sila. Kaya nung nagpakita ang Lord, ang order, ang words, no, na binigay ng Lord, the words of our Lord Jesus Christ given to them, ito po, eksakto, sinabi niya pong ganun. Sa English, peace be with you. Sa Tagalog, sumainyo ang kapayapaan. Sa tingin nyo kaya, mapapayapa kaya sila? Ha? Sinabi ng Lord, sumainyo ang kapayapaan. Tingin nyo, mapapayapa sila? Yes, okay. Ngayon, eto na. Kaya lang, nangyari dito, wala po rito si Tomas. No? Eto po, verse 24. Eto na. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating na una si Jesus. No, wala roon si Tomas. Absent po Okay. Eto po ang sabi po. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala. Hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at maisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko maipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. So yan ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala na nabuhay ang Panginoon at nagpakita malibang maitagos ko tong daliri ko na to sa kanyang kamay, sa nilusutan ng pako. Eto na, makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Umati na po si Tomas. Yun ang sabi. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid na naman ang pinto, nakasarado na naman. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. So again, sinabi ng Lord, peace be with you. Mapupunta kaya sa kanila yung kapayapaan? Yes! Okay. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking kamay at ilapit mo dito ang iyong daliri. Ipasok mo
ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Amen. Sige, Tomas. Pasok mo yung daliri mo dito kasi hindi ka naman maniniwala hanggat di mo na ipapasok, di ba? Sabing ganon. Kaya sa pagkakasalita ng Panginoon, ang sagot po ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko. Malinaw po dito. Ayan naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo na ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. And this is one thing na ikinapalad po natin sa mga alagad. Yung mga alagad na kasama nilang kumain ng Panginoon, nahawakan nila ang Panginoong Jesucristo, pero tayo sa mga makapanahon na makabago, hindi nga natin nahawakan ni amoy ng damit o kili-kili ng Panginoon, hindi natin naamoy. Di ba? Pero naniniwala tayo. Kaya mas mapalad tayo kaysa po sa mga alagad po na ito na nakasama nilang kumain at nabuhay ang ating Panginoon. Now, doubt is incompatible with Christianity. I'm about to finish. Tatapusin ko na po ito. Gusto ng Lord ma-elevate po tayo, as I have mentioned earlier. In 2 Kings chapter 7, verse 1 and 2, in Tagalog, I would like to read this. Ito po ang pagkakasabi. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo. Makinig kayo. Bukas ng ganitong oras sa may pagpasok ng Samaria, makakabili ka ng 1 takal na harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng kapitan ng bantay ng hari, hindi magkakatotoo yang sinasabi mo kahit buksan pa ni Yahweh ang durungawan ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari, ngunit hindi mo ito matitikman. Lahat tayo na naririto. 2 lang ang choice ng nandito sa atin. Who are hearing this message today? It's either, number 1, you experience it. Or, yung pangalawa, you will see it and you will not taste of it. Ibig sabihin, 2 lang ang choice ng lahat ng it's either maranasan mo to or makita mo lang at mamatay ka sa inggit. Ulitin ko, some of us here, i-elevate ng Lord to the next level. Maniwala ka, doing these 3 things, it will happen to you. Magduda ka, katulad ni Tomas. Ayan, nasa sa inyo na po yan. Makikita mo, pero hindi mo matitikman. Ang saklap nun, no? Di ba? Amen. Yun ang totoong totga. Totoo, yun ang totoong totga eh. Di ba? The one that got away, blessing na eh. Natotga ka pa. Di ba? Blessing na eh. Di ba? 2 Chronicles chapter 20 verse 20. This is the last verse na babasahin po natin. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 in King James, ito po ang sabi, believe in the Lord your God. Believe in the Lord your God. So shall ye be established. Believe His prophets, so shall you prosper. Makita ninyo para maintindihan nyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi rito, kanino maniniwala? Sa Lord your God. Tama? Bakit ka kinakailangan maniwala sa Lord your God? So shall ye be. Okay. Pag sinabing ma-establish ka, ibig sabihin niyan talagang safe and secure ka, panatag ka. Para maging panatag ka, ang kapanatagan natin, kanino po? Sa Diyos lang. Pero para mangyari sa'yo, kinakailangan mong maniwala. Tama? So yan ang maniwala ka. Kanino ka maniniwala? Yan. In the Lord your God. So shall ye be
Establish. Para mapanatag ka. Ayan. Para may kapanatagan. Nasa sayo. Ayan. Next. Believe His prophets. Sinabi po ito ng Diyos. Believe His prophets. Ba't kailangan mong maniwala sa propeta? So shall ye prosper. Okay, para maintindihan nyo lang bago tayo matapos Kanino tayo maniniwala? Sa Lord, una. Kaya una sa lahat ang Panginoon no? Believe in the Lord your God, no? So, panatag ka ngayon. Ang paniniwala mo kanino? Nasa Diyos. Ngayon, pipili sa panahon natin ngayon ng Panginoon ng kanyang mga mangangaral, tagapaghatid ng salita niya. Na never naman po ako nag-claim na ako naman po yan. Napaka-imposible po mangyari po. Kaya po natin paniwalaan yung lahat ng mga may claims na. Marami po nangangaral. Hindi lang po isa po. Okay. So ngayon, paniwalaan po yung mga tagapangaral na yun. Believe His prophets. Bakit pangalawa, paniwalaan mo yung propeta? Kasi pinili po yan ng Diyos. So shall ye doon mangyayari. Kasi nga naman, kung hindi nyo paniniwalaan yung mga tagapagsalita ng Panginoon, baliwala po yung lahat. Kaya kinakailangan paniwalaan nyo yung mga pinili ng Diyos. So shall ye. Kasi hindi po madali na maniwala po. Kagaya kay Propeta Eliseo, hindi siya madali na pinaniwalaan In other translations, ito po, no? Ang pagkakasabi, have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. Gusto niyo maging successful? Sa Lord kayo unang maniniwala. Pero paniwalaan niyo yung sinasabi po ng prophets, ng mga ministers na yan, no? Lahat ng mga tagapaghatid po na yan ng salita ng Diyos, paniwalaan po ninyo. At yung lahat na yan, siguradong sigurado, God will take you to the next levels. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.